Magandang araw po sa inyo. Muli ito po si Brother RJ at narito naman po ako upang ibahagi ang akin pong Bible reflections for today. Ang mga talata po ating binasa ay mula sa Matthew chapter 4 verses 1 to 4. Ito po yung pagkakataon na si Jesus ay tinempt ni Satan. Ang context po ng mga talatang ito ay katatapos lang ni Jesus na binyagan at after ng kanyang baptism, bumaba sa kanyang Holy Spirit at siya po ay dinala doon sa wilderness. At pagdating sa wilderness, doon po siya tinempt ni Satan. So puntahan po natin ang mga verses at tingnan po natin ano yung mga lessons na atin po makikita sa reading na ito. Let's go to verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Then Jesus was led by the Spirit. Walang pagduda po na itong espiritu na ito ay ang Holy Spirit na bumaba sa kanya nung panahon na siya po ay bautismuhan. Now, meron pong tanong dito kasi ang sabi, he was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. So he was led to the wilderness by the Holy Spirit to be tempted by the devil. Anong ibig sabihin na he was led by the Spirit to be tempted? Parang sinadya ng Holy Spirit na dalhin siya doon para siya po ay tuksuhin. Para sinadya ng Diyos na dalhin siya sa wilderness para tuksuhin. Mahirap pong paniwalaan na sinadya ng Panginoon o ng Holy Spirit na dalhin si Jesus sa wilderness para tuksuhin. Kasi ang sabi po sa James chapter 1 verse 13, huwag isipin ng sinuman kung siya ay tinutukso na siya ay tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumutukso sino man. Tumutukso kanino man. At naalala niyo po nung panahon na si Jesus ay nagturo ng pananalangin, sabi niya sa mga alagad, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So mayroon pong paniwalaan na sinadya ng Holy Spirit na dalhin siya doon para siya ay tuksuhin. So paano po natin to i-reconcile? Paano po natin to sasagutin? Meron po ako nakitang dalawang options. Number 1, kung titignan po natin ito sa original o sa Greek, doon po sa Greek Bible na meron ako, ay yun pong salitang o yun pong phrase na to be ay wala po sa original. I mean, yun pong, sabi kasi doon, he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So yung salitang to be between wilderness and tempted ay wala po sa original. Ibig sabihin, supplied po yun ng translators. So yun po ang ating unang option. It could be na ang idea talaga is he was not led to be the wilderness to be tempted, but he was led to the wilderness and he was tempted. Yun po yung, it could be na maaaring ganun ang tunay na idea. And the other option is yung po tinatawag na Hebrew thought. Ang mga Hebreo po kasi ay meron po tinatawag na kaisipan sila na yung mga indirect act in reality is direct act. At yung mga direct act naman ay in reality is indirect. Indirect act is direct and direct act is indirect. So, i-research niyo po yung ganong Hebrew thought na maaaring applicable din po dito na actually hindi talaga siya niled doon para i-tempt, kundi inallow. So, indirect. Pagkasabi ay direct, parang direct ang dating pero in reality is actually indirect. So, i-research niyo po yung Hebrew thought. Pero hindi po tayo focus doon sa tanong, ano yung mga lessons na ating makikita dito? So let's go to verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. So he fasted 40 days and 40 nights. Marahil ay nakapag-fasting na po tayo ng 1 day at talagang gutom na po tayo. 2 to 3 days, nakakagutom na po iyan. But how much more 40 days and 40 nights? That seems to be impossible, humanly speaking. Sa Bible ay si Moses, nakapag-fasting din po siya ng 40 days and 40 nights. Sa Exodus chapter 34, nung siya po ay tumanggap sa 10 Commandments. At ganoon din po si Elijah, nung siya po ay pinakain ng angel ng tinapay. It lasted, yung lakas na nakuha niya doon, it lasted for 40 days and 40 nights. Lahat po ay nasa konteksto ng pakikipag-usap nila sa Diyos. So, because Jesus was communing to God, because Jesus was praying, because Jesus was meditating on the Word of God, his strength was sustained by meditation on the Word of God and by prayer. So yung pagbabasa niya ng Bible at pag-pray ay ginawang posible yung mga bagay na imposible.
Yun po unang magandang kaisipan. Now, verse 3, Now when the tempter came to him, he said, so dumating po yung tagapagtukso at yun siyempre si Satan. Gusto ko pong i-notice natin na we should never underestimate the devil. Tinuturo po sa atin ang passages na ito na we should never underestimate the devil. Siya is very smart, very wise, very intelligent, very strategic na opponent. Makikita po natin dito na he waited for the perfect time. Si Satan po nag-aaral ng tamang timing. Hinintay niya na si Jesus po ay yung mahinang-mahina na siya at doon siya pumunta at nagpakita. So the devil is very smart. He is waiting for the perfect timing. So he is like, sabi sa 1 Peter 5 verse 4, he is like a roaring lion looking for someone to devour. Hinihintay niya, kapatid, na vulnerable ka. Hinihintay niya na nagdududa ka. Hinihintay niya na may problema ka. Hinihintay niya na na-stress ka. Hinihintay niya na ikaw ay very comfortable. And then he will come in to tempt you. Nag-appear siya bilang kaibigan o para bang hindi siya harmful, para siyang harmless, na nandyan siya para tulungan tayo, para magbigay sa atin ng benefits. At he is very tricky sa kanyang mga deceptions. And lately, ginagamit niya rin po ang salita ng Diyos para tayo ay item, para tayo ay tuksuin at tayo ay pabagsakin sa ating Kristiyanong paglalakbay. But of course, the good news is, pinakita sa atin ni Jesus na mayroong victory. At yung victory na yon ay sa pamamagitan ng pag-spend ng quality time sa Biblia. So, pinakita dito sa atin na si Jesus ay nanagumpay because he was communing with God and he is spending quality time with the Word of God. Nung tinempt siya ni Satan, siya po ay nasa panahon na kung saan handang-handa talaga siyang managumpay dahil siya po ay punong-puno ng mga salita ng Panginoon. So, ang magandang kaisipan doon, mga kapatid, ang pananagumpay pala ay naipapanalo natin ito doon sa panahon na tayo nakikipag-usap at nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi doon sa panahon na sinusubok na tayo. So, ang tawag dito is, temptation is won in the prayer chamber. Hindi doon sa panahon na tayo sinusubok. So, doon sa panahon tayo nakikipagniig sa Diyos, sa panahon tayo nagbabasa ng kanyang salita, doon na tayo nananalo. At nakikita na lang yun sa panahon na tayo po ay sinusubok na. Kaya mahalaga na tayo po ay nagkakaroon ng quality time sa pagbabasa ng Biblia. At hindi lamang yon, pinapakita sa atin ni Jesus na hindi niya lang binabasa ang Bible, inilalagay niya ito sa kanyang memorya. Yung pong talatang sinabi na, man shall not live by bread alone, kinote po ito ni Jesus sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. At nilagay ni Jesus yun sa memory. Ano po? Sa memory niya, nilagay niya sa kanyang memory. At hindi niya lang minimemorize ang Bible, iniintindi niya rin, mga kapatid. Hindi niya lang binabasa, hindi lang siya nagme-meditate, hindi niya lang nilalagay sa memory, iniintindi niya rin. Na po, paano ko nasabi? Paano natin nasabi? Kaya po, na-detect ni Jesus na ang kausap niya is si Satan. Dahil binibetray, bagamat si Satan ay gumagamit ng Bible din, pero binibetray ng kanyang mga salita si Satan. Bakit? Kasi dinidistort niya yung salita ng Diyos. At paano nalaman ng Jesus na binabalik ko ni Satan yung Bible? Kasi nauunawaan niya yung Bible. So nalaman niya yung peke kasi alam niya yung totoo.